malamig nga kabuntagon diri sa Kabulakan. So ang among mga chicken is looking for food na. They are so early. Ayan medyo marami-rami na yung aming mga chicken. Thank you Lord for the blessing. Marami na namang maliliit. Marami na namang makakatay ng mga manok. Ayan. So, medyo basa yung lupa kasi umulan kahapon. And then, there they are. So, dami ng aming mga chicken. We feed them using rice. So, lahat ng to guys ay sa amin. Ayan. Klase-klase po yung mga manok. Mayroong mga manok na walang balahibo yung liig. Ayan. May kandang na malaki. Maayong adlaw mga maninay, so laing adlaw na pud ni Maninay Inday no, na laing adlaw sa pagpanikay-sikay. So kagahapon nag-ulan, so basa ang yuta no karong adlaw unja nagtubod po dayon og kusog kaganina. So nakapanalod mi og tubig, napuno ang among mga sudlanan sa tubig. Ug di na pod nagwashing na pod, nagpatuyok na sa washing si G Lord. So si G Lord ug si Katlia ang maglaba karon kay magbasok ko. So muadto ko sa garden kay kumpasa na to mintras basa pa ang yuta. So ari ko ani. So andito si Papa. Maglinis siya sa saging, tanggalan niya ng mga laya. Sana po ay mag-ulan-ulan na to, mag-continue na tong ulan guys. So dito ako magbasok kasi mano pa, landong pa, wala pa'y adlaw. So, ari ko magbasok malapit lang po sa bahay. So nasa likod lang ng bahay. Ito po yung nilinis ni Mama nung nakaraan. Sanggot. Sanggot. Hala.
So dili pagig kaayo tanto nga basa kayo ang yuta no, so ibabaw lang gid ang basa, wala pagid ingon siya nga nagsunop gid siya sa ilawom kay tungod sa dili kay siya dugay ni ulan, mga siguro 2 hours lang. Laing pagpanikay-sikay na pud ni Maninay no, gipaningot na ko as in nagtulo-tulo na ang singot sa akong lawas no. Kaniadto bisan paghago kay ko sa nga tanan dili jud ko panington, pero karon bisan pag walay gitrabaho naglingkod-lingkod lang sa bangko panington na. Samot na og mulihok kagyud. So di ako diri karon sa garden, nakahuman ako og duha ka hutok. So hinay-hinay lang ang pagtrabaho, wala man pud ko gadali kay lisod kay gukuron ang oras mga kainday no. So hinay-hinay lang kay ug gukuron nato ang oras ang atong lawas isara. So kinahanglan po nato mo relax. Sa duha ka hutok nga akong gitrabaho karon gipiko, sakit sa balakang, kaya lisod jud kaayo ang usa ka trabahante nga farmer gatrabaho og uma, dili sayon ang kakapoy kahago og pamaol nga bation inig kahuman. Pero tungod kay nataw man ta aning kalibutan nga ingon ani, so maningkamot gid no, pero di po nato abusaran ang atong lawas nga bisan kapoy na magsige lang gyapon tag trabaho. Kung kapuyon ka pahulay kay ang atong lawas usara. So kinamot na ginis Maninay ka, kinamot. Tiniil na ko guys kay lapok. Medyo lapok. May mga bato guys. Tingnan natin. Bakit kaya may mga bato dito? Hindi lang isa, dalawa, tatlo. Na-curious po ako mga Maninay kung ano po tong bato na nahukay ko dito na parang sinadya talagang ilagay dito. Mga 4 na piraso, kaya tingnan ko muna to kung ano to at baka gold na po ito mga Maninay. Naku, yayaman na si Maninay nito. So yan, maghukay-hukay tayo dito. Kasi mahihirapan ako magbungkal pag hindi ko tanggalin yung bato kasi matatamaan po siya sa piko. Kaya ayan oh, makikita nyo. Tinatry kong tanggalin yung bato. So nagtaka ako bakit may mga bato dito. Hindi lang isang bato, maraming bato. Maraming bato po, hindi lang isa, meron pa dito oh. Parang may inano, parang may gitapok dani nga kuan. So nakakapagtaka bakit may maraming bato dito.
Ang daming bato. Ang daming bato dito sa binungkal ko na lupa, oh. Tapos yung pinakalupa, ito, red na yung kulay. Ayan, oh. My gold, guys. Tingnan niyo yung lupa. Mapula yung kulay ng lupa na nahukay ko, oh. Sa ilalim ng bato. Tingnan natin kung ano yung meron dito. Bakit may mga bato, maraming bato dito? Tsaka bakit mapula yung lupa dito? Parang merong something sa ano na to, sa part na to. So eto guys, ayan, nakapagbungkal na ako ng lupa, and then mayroon po akong nahukay. So hindi ko alam kung ano ito. So habang nagbubungkal ako ng lupa, mayroon po akong napansin na bato. Isang piraso, akala ko isang piraso lang, so 4 na piraso pala, 5 piraso pala ng bato na magkatabi-tabi dito sa lupa na binungkal ko. So nagtaka ako, habang binubungkal ko yung lupa, mayroon akong nakita. Akala ko gold na, guys, hindi pala. So meron ako napansin dito, kakaiba. Ayan po, oh. Ito po, meron na namang bato dito, oh, ganun din yata to, kalaki sa una ko nakuha na 5 piraso. So ito, lupa po to, lahat lupa. So itong part na to sa baba, itong baba na to, hindi na to, iwan, lupa siguro siya, pero hindi ko alam kung anong klaseng lupa. Ito ba yung ginagawang clay, or ito ba yung clay na lupa, or kasi pula po siya, and then nung binungkal ko na, ito po yung itsura, oh. As in pulang pula siya. Hindi siya madali maano, para siyang hollow block. Ayan, oh. Medyo matigas, pula talaga siya, as in pula. Kaya yan po yung naano sa isipan ko ngayon, kung ano yung anong klaseng lupa ito. Kasi yung dito sa ilalim naman, siguro mga 4 inches lang yung lapad. Tapos lupa na siya na brown yung sa ilalim. Kaya nagtaka ako, kaya bungkalin ko to ng hanggang saan tong part ng lupa na to. Tapos ipunin ko yung pulang lupa. Baka ito yung ginagawang clay. I'm not sure lang, pero matigas talaga siya, yung parang hollow block. Pag nabasag yung hollow block, parang ganun yung ganun yung hitsura niyo, pulang-pula, as in. Ayan, oh, makita niyo. Ayan. So nagtataka ako, kaya kain ko pa to, guys, baka may gold dito, charot. Joke lang. Ayan, oh, talaga makikita niyo, pula talaga yan. Pero ito lang yung na part na dito, yung parang 4 inches lang yung lapad niya. Tapos yung dito, lupa na talaga siya. Hanggang dito yan, oh. Dito lang talaga na part. Yung dito na side, wala na to dito. Tapos may bato na naman dito, oh. Hukayin ko na naman. So andito na ako sa bahay, guys. And then yung lupa pala na pula is nasagot na rin yung mga katanungan ko, no. So yung lupa pala na pula na nabungkal ko is dati pala yung
ano ganggangan, yung lutuan ng lutuan ng kupras. O doon pala banda yung lutuan ng kupras, kaya pala pula yung lupa. Okay, nagbungkal. Andito naman si Blaze at si G-Lord naglaba. Tulong sila dalawa Yan. Pagkahuman din na kuha na rin na sa silig ng lapok andun si Bliss sa kabila. So ayan guys, nangaso po sila ni Tito, galing po sila nangaso, and then ito po yung kuha nila Nakakuha po sila ng tikling. Ano bang tikling sa tawag sa iba? Malapit na maluto. Ayan, so yummy nito. Yung parang manok, yung parang manok na nasa gubat. Yung mahahaba yung paa na kulay itim at saka brown yung kulay nito. Tingnan natin kung luto na itich. Yun, sarap ng inihaw na tikling. Luto na yata to. Wow, so yummy. May ulam na kami. Ayan muna natin. Dahil ito po ay sunog na at baka wala na kami makain pag hinayaan pa. So ayan medyo sunog na talaga yung balat ng tikling. So parang ibon din to, parang bilong din to siya sa ibon, or parang bilong sa chicken or ibon. So ito naman ay ibon po ito na maliit. Ayan, masarap kaya tong masarap din to, para din tong manok. Naku. Ayan. May balak pang tumakas. Ayaw magpahiwa. Ayan. So, itong paa, ibigay ko to kay Papi. Kay Dugi. Ayan. Ako kayong isa. Tapos na, babe. So, eto na guys. Natapos ko nang hiwain yung karning langgam. Karning ibon pala, hindi langgam. So, karni ng tikling. So, maghukad na pud ko kay maniud to. Tayo guys sa masarap na ulam namin ngayon. Ayan. So, karning tikling. Para din tong manok guys. Pa! Ayan. So, nangaso sila kanina. Ito po yung kuha nila. Isang tikling at saka isang ibon. Tapos, inihaw. Sige. Pagkuha dito upuan, B. Panghugas sa kamot. Kain tayo. Ayan. Masarap po yung aming ulam. Ako, di na ako Kuhay, kukutsara na, pe. Aman sila ni Kuan. Papa ni mo doon. Dili, ikaw? Hindi, palabon na lang daw. Kain po tayo guys. Sarap ng ulam namin guys. So minsan lang kami makaulam ng ganito.
kasi mahirap mahirap mangaso ng tikling. Ayan. Hali na pa. Si Papa di ini kadulot sa karning kuan. Ano pala iya? Tikling kahit. Wala ngipon. Halang kayo ang kuan lasa. Bito si J-Lord. Si Badoy at saka si Bless.